gagawin natin dyan, Kuya Chris? Eh kayo, ano mong gusto niyong gawin dito sa lobong to? Eh di paglaruan natin. Total yun naman ginagawa sa lobo, di ba? Paglaruan. Ano ka ba? Siyempre, ibibigay ito sa mga nangangailangan ng lobo. Eto hindi hula. I'm sure gagamitin mo to sa experiment, Kuya Chris. Ah, very... Oo nga, no. Hindi natin naisip yun. Ikaw talaga. At dahil tama ang sagot ni Ira, of course, experiment naman ginagawa natin dito. Itong experiment, ito tawagan natin air transfer experiment. Experiment tayo! Mga kailangan natin para sa experiment na ito, I believers, we need a pump, a dextrose tubes, cork, and balloon. Of course. Matagos. Ganyan pala. Isa mas maliit, yung isa mas malaki. Yung pink na lang yung mas malaki, ito ang mas maliit. Okay, after pumping the balloon, ilalagay natin ngayon ang cork, okay, na nakakabit dito sa tube na ito. May butas yan. Okay. Gano'ng kalaki ang balloon? Yan. Mas maliit dito sa pink. Ayun. Sige, hawakan mo muna. Wala pa yung partner niya. Ayan na. Tapos na siya. So, I will insert the balloon sa cork. And then, wait, ilalak ko muna siya para hindi dumalo yung air. May tanong ako. Kasi I'm sure lilipat yung hangin ng malaking lobo dito sa maliit. Okay. Ganun ba yung mangyayari? Well, that's what we will find out sa experiment natin. But before we do the actual experiment, papaliwanag ko muna yung ginawa ko dito sa tube natin. Okay? Meron tayo, gumamit tayo ng itong medical tube na ito na makikita nyo sa mga IV, no? So, obviously, dyan dumadaloy yung ating gas. Okay? Ang ginawa natin, of course, kumuha tayo ng portion, ginupit natin. Okay? Meron tayong ganito. Itong nasa gitna, ito ang regulator. Regulator! Yeah, pag nandito siya, okay, open, pwedeng dumalo yung tubig o yung hangin. Pero pag nilock ko siyang ganyan, pag niroll ko siya, iniipit niya yung tube para walang makakadaloy. Okay, ngayon, sa magkabilang dulo, kumuha ako ng cork, binutas ko yung gitna para pwede natin siya i-insert yung tube dito sa gitna niya. So, nakita nyo, yan o, butas siya. So, makakalusot dyan yung hangin. Okay? So, ganun din sa kabila. Okay. Alright? Para at least, eksakto siya dun sa hole ng ating balloon. Alright? So, yan yung nangyari dito. Ngayon, ang air ay pwede mag-transfer from one balloon to another. Wala lang. Magkakaalaman na! Buksan na natin yung ating regulator. Sige, tingnan natin sino panalo sa atin. Bubuksan ko na yung gateway. Buksan ko na. Hala! Ano nangyari? Ha! 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 Lumiliit! Lumilito! Lumiliit! Kita nyo, Mali di ba? tayo. Hi, believers, nakita nyo yun. Parang mali nga tayo. Ang maliit, lumiit, yung malaki, lalo lumaki. Ay, sa tingin ko, may ginawa ka ng kababalagan siguro dyan, no? Yung kababalaghan dyan, wala akong ginagawa. Wait lang, Kuya Chris. Paano kung parehas lang ng laki yung lobo? Equal size lang. Very good question. Okay, tabi na natin si big and small, si brother and sister. Kung pareho daw, sabi ni Ate Ira, ano ang mangyayari? Handa ako dito ng balloon na parehong size. Pareho yan ah! Now, bubuksan ko, papadaluin ko yung hangin, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wala namang nangyayari. Tama ka, actually. Wala nga nangyayari. Walang nangyari! Wala nangyayari. Bakit? Ano bang science ito, Kuya Chris? Very good question. May science din yan! Tama siya. Wala nangyari kasi dapat wala talagang mangyari. Ito. I will explain. Sa ating air transfer experiment, nang buksan ang valve, ang hangin sa maliit na lobo ay napunta sa mas malaking lobo. Ito ay dahil sa air pressure at tension ng balloon. Sa experiment natin, the larger balloon has the lower pressure dahil ito ay may mas malaking radius. Isa pang bagay na nakaapekto dito ay ang shape ng balloon. Ang mas maliit na balloon ay mas curved, kaya naman mas mataas ang tension ng maliit na lobo, kaya mas compressed ang air nito kumpara sa mas malaking lobo. Isa din ito sa dahilan kaya mas mahirap hipan ang lobo sa umpisa dahil mas mataas ang tension ng rubber nito.